Ito po ang magiging topic natin for today. Naku, napakaganda ng ating mga pag-uusapan ngayon. Grabe. Ito po, simula na po. Ipanalo po natin para kay PRRD. Ito, Amerikanong sundalo nasa Camp Aguinaldo. Wow. Di umano. Grabe ha. Pero, naku, nakausap ko. Naku. Oh, Amerikanong sundalo nasa Camp Aguinaldo. Bakit binigay mo ang soberanya ng Pilipinas sa mga kano? Di umano. Mamaya. BBM sinusuka na sa Ilocos. Ah, wala ka na. Pati bayan mo, yari ka. Mamaya papakita ko ebidensya. Pangatlo, PRRD nananawagan na sa sundalo. Yes. Bagong panawagan from PRRD. Pangatlo, IMI pabababain si PBBM. Ito, sana totoo. No, IMI si IMI yan, papababain ang kapatid. Pang-apat, sino? Ito, tanong ko sa inyo, pakilagay nyo dyan. Kasi sabi nila, sinisira daw ang Marcos. Ilagay nyo, sino ang sumisira sa Marcos? Lagay nyo dyan sa comment section. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad-agad sa ating topic. Pero bago yan, nagpapaalala ko, i-like nyo po itong vlog na ito, i-like nyo itong video na ito. At higit sa lahat, ako'y muling naglalambing po sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel Coach Oli News PH o dito sa ating channel na si Coach Oli. Okay? Diretso agad tayo sa ating content dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Abangan na, abangan. Okay? Dalawa pinaka-importanteng pag-uusapan natin, mamaya-maya lang. Amerikanong mga sundalo nasa Camp Aguinaldo. Pangalawa, PRRD. Eto na, nananawagan. Labas na po tayo. Pero bago po yan, pag-usapan natin ito. Daija, kamusta ang sitwasyon dyan? Pasok! George, sa ngayon wala pa tayo nakikitang kahit na anong preparasyon doon sa Luneta at kanina nag-ikot din tayo, nagpunta tayo sa iba't ibang rally sites dito sa Maynila. Sa Liwasang Bonifacio, wala pa tayong nakitang kahit na anong preparasyon para sa protesta bukas at ayon din sa presinto na katabi nito, wala pa silang impormasyon kung may mangyayari bang preparasyon ngayong gabi. Mga panawagang may ibang agenda. Yan ang pangamba ng mga grupong akbayan at bayan. Pagka nakikita ko yung mga akbayan, bayan, makabayan, ba't di nyo aminin? Ako yung nagtatanong lang, komunista ba kayo? Tanong lang. Kayo ba ay kinukundinan nyo o kinukonsinti nyo ang NPA? Nagtatanong lang. Kasi itong mga to, hindi naghahanap ng accountability. Ito pangamba nila. Sa gaganaping Trillion Peso March bukas, na layong kondenahin ang maugong na usapin sa korupsyon sa bansa. Anila, bukas naman sa lahat ang protesta, ngunit maging mapagmatsyag sa mga Duterte support. At ang hilig nyo ilagay yung party list nyo. Kaya ako, duda ako pagka may mga flag-flag na ganyan, kung sino-sino. Alam mo, datingan sa akin, datingan lang. Komunista. Rebelde. NPA. Dating sa akin, Kaya ayoko na may mga placard na ipagano. Ano ba pinaglalaban natin? Yung party list nyo? O yung bayan natin? Na may layuning ipanawagan ang pagbitiw ng Pangulo sa pwesto para makaupo ang bise. Pag dumating na tayo sa point na mananawagan tayo ng resignation ni President Marcos, ang mamamayan hindi papayag na iluluklok mo kapalit. Gago! Ay, sorry. Bobo lang ang ibig sabihin. Tingnan mo. Hindi kayo naghahanap ng accountability. Kasi kung naghahanap kayo, 'di ba? ng katarungan, ng hustisya, kahit sino, wala kayong pakialam. Basta sasabihin nyo, pag may mali si Bongbong, bumaba. Kung sinong mali, bumaba. Ang problema sa mga ito, hindi kayo naghahanap ng katotohanan. Kasi ayaw nilang bumaba si Bongbong. Di ba kinain nila yung suka nila?
Ayaw nilang bumaba si Bongbong dahil uupo si BP Sara. Kaya yung mga yan, fake news. Fake news. Fake rally. O, eto po mag-a-announce tayo. Saglit. Saang rally ba ang pwedeng pupuntahan? Okay, suggestion. Suggestion to, Liwasang Bonifacio at Camp Aguinaldo. Kasi yung iba, kaduda-duda. Okay? Saan ka naman nakakita ng mananawagan ka na managot kayo sa baha, pero wag kang bababa, Bongbong? Eh di sinong pinanser nyo? Sinong pinanser niyang concert nyo dyan? Eh di si Bongbong, niloloko nyo taong bayan eh. Oy, lahat kayo mga maloloko, lahat kayo magnanakaw, bumaba. Managot kayo sa korupsyon. Except sa Bongbong. Tarantado talaga ang mga to. Niloloko Pilipino. Ay si Vice President Duterte. Paliwanag niya, parehas may pananagutan ang dalawa. Habang nangyari sa Administrasyong Marcos ang maanumalyang flood control projects, nagsimula naman daw sa administrasyon ng tatay ng bise ang paglakas ng mga Okay. kontraktor na sangkot sa issue. Samantala, bilang paghahanda Bago dyan, para bago dyan, bukas, ha? issue. Bago dyan, saglit. Ang punto nila, hindi naman ito nagsimula dito kay Bongbong Marcos. So kung bababa si Bongbong Marcos, uupo si BP Sara. Eh meron ding daw kinalaman si PRRD. Okay? Let's assume, ako hindi naniniwala sa sinasabi ng mga yan. Yung mga komunista, yung mga makakaliwa, yung mga NPA, yung mga dilaw, talagang ayaw lang yan sa Duterte. Pero for discussion purposes, halimbawa may kasalanan talaga si PRRD. O di pababain nyo si PRRD at saka si Bongbong, anong kinalaman nung anak? Di ba sabi nyo, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Kung may pagkakamali, pagpalagay natin ang pinakamasamang tao sa Pilipinas, for discussion purposes lang si PRRD. Ba't ayaw nyo umupo si BP Sara? Sinong gusto nyo umupo? Si Trillanes? Wow naman. Si Risa? Si Franz Castro? O sinong gusto nyo umupo? Dilaw? Di ba? Ang problema sa inyo talaga, alam nyo, marami kayong kagaguhang ginawa. At alam nyo mananagot kayo sa mga Duterte. Hindi nyo kayang paikutin ang ulo ng Duterte kumpara kay Bongbong kasi nabobola nyo. Sa Duterte, hindi talaga po pwede yan. Contractor na sangkot sa issue. Samantala, bilang paghahanda para bukas, ayon sa Manila Police District, binisita ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. ang Menjola at Luneta ngayong araw. Nakita naman natin na meron na tayong mga nilalatag na security plan. Yung mga pulis ay nirespetuhin ang karapatan ng ating mga kababayan na ibigay nila yung kanilang mga saloobin. Makakaasa sila na walang pagpigil sa aming hanay. Para bukas, humigit kumulang 2,000 personnel daw ang ide-deploy ng PNP para bantayan ang mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Naglabas din ang MPD ng traffic advisory para sa mga isasarang daanan at mga posibleng pagbabago sa rerouting of vehicles. At nang madaanan din natin ang kartilya ng Katipunan na pag-alaman nating di bababa sa 14 na ambulansya ang nakaabang dito para bukas. Sa Quezon City, wala pa ring malakihang paghahanda, bagaman on full alert na ang mga pulis para sa inaasahang malaking pagtitipon. Ito ang paghahanda. Papakita ko na sa inyo. Alam nyo kung saan sila naghahanda? Basahin ko lang itong sinabi ni Lorraine Badoy. Lorraine Badi sa Facebook niya to O, siya po may sabi, si Doc Lorraine. Bakit may mga Amerikanong sundalo sa loob ng Camp Aguinaldo? Go home, Joe. Your white asses are not welcome here. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Layas. Ulitin ko. Bakit may mga Amerikanong sundalo sa loob ng Camp Aguinaldo? Aalisin ko lang po kasi bago ko i-discuss para hindi tayo i-flag ni YouTube. Okay. Ito yan. Yung flip-top na rally na yan, yung sa Luneta, talagang papasukin yan.
karamihan ng mga rally po, bukod sa Liwasan at saka diyan sa Camp Aguinaldo, karamihan papasukin ng mga NPA komunista. Be very careful. Kasi nga, ang ang pinanser niyan, sila din. Gobyerno din 'yan. Kasi kinakampihan niyan si Bongbong. Okay? Ah, 'Pag mag-aalangan si Bongbong, ito po ang nadinig namin. Kung magdedelikado at talagang lalaki ang rally, may manggugulo, mga komunista. Tapos, posibleng magkaroon ng martial law. Kaya po, ingat bukas. Pag kayo nasa rally, focus sa paligid ninyo. At may babantayan etong Camp Aguinaldo at Liwasan. Kasi diyan po pupunta ang mga DDS. Okay? Ngayon, kaya meron ng di umanong kano. Tanong, Bongbong, totoo ba to? Kasi kung hindi totoo to, sasabihin namin kay Doc Lorraine, fake news ka. Sinungaling ka. Pero kung totoo to, Bongbong Marcos, huwag mong ibenta ang soberanya ng Pilipinas sa mga kano. Ang Pilipino ay para sa Pilipino. Hindi mo dapat pinamimigay ang soberanya, ang hustisya, ang karapatan ng Pilipino sa kung anumang lahi. Dapat nga pinagtatanggol mo ang karapatan ng Pilipino. Bakit nandiyan? Kung totoo mang nandiyan yung mga kanuna yan. Anong klase kang presidente? Mahiya ka naman sa balat mo. Buti kung yan ay dadaling ka sa Hawaii. Pero nakakaasar, di ba? Sino na ba ang presidente natin? Si Trump o ikaw? Sino na ba ang sundalo natin? Pilipino o Amerikano? Isusuko na ba natin talaga ang karapatan ng mga Pilipino? Magiging tuta tayo ng mga kano? Bongbong, sagutin mo ito. Dahil as far as I know, hindi magsisinungaling si Doc Lorraine. At ang intel niyan sharp. Kasi meron kami mga pinag-usapan before. Even yung siege, alam na namin before. Pag pinag-uusapan nga, parang hindi makatotohanan yung pinasok yung kay OJC. Kasi sabi ko, ganyan baka bobo yan si Torre? Papasok 5,000 para hahanapin isang tao? Ganyan baka bobo? Parang yung nadidinig ko, ang hirap paniwalaan. Pero nangyayari. At nangyari. Ganun nga ang pulis. Sabi ko, pambihira, bobo nga. Ito same to. Bakit may mga kanuna dyan? Sumagot ka, Bongbong. Nahuli ka na naman? Naunahan ka na naman ng intel? Pambihira, oh. Salot ka, Bongbong Marcos. Kung totoo itong balita ni Doc Lorraine, salot ka sa bansang Pilipinas. Wala kang naitulong sa Pilipinas. You will regret this. Hindi ka man managot sa hustisya ng mundong ito. Mananagot ka sa lumikha sa bawat isa sa atin. Mananagot ka sa Panginoon. Ginulo mo ang bansang Pilipinas. Tingnan po natin tong next. Mamaya lang po konti importante i-discuss natin si PRRD na nanawagan na sa sundalo. Mamaya po, pero ito muna ang pag-usapan natin kasi matindi itong binitawan ni Senator Bato. Sabi ni Sendanya, warns rallyist asking Marcos to resign benefits Sara Duterte. Sabi naman ni Bato, ang bigat ng problema ng mga yelo at makakaliwa. Confused sila. Confused nga siya, hindi niya alam kung lalaki siya o babae. Confused sila paano sumakay sa issue. Iyan yung sinasabi natin. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Hindi sila naghahanap ng hustisya. Hindi sila naghahanap ng accountability. Ang hinahanap niyan,
paano ilulubog lang si Sara. Dahil alam nila si Sara galit sa komunista. Yun lang po yun. Kasi paulit-ulit kong sinasabi, dapat kung naghahanap ka ng katotohanan, wala kang pakialam. Kahit kapatid mo yan, kahit kapartido mo yan, pag mali, mali. Hindi kung sinong uupo. Kasi tatanungin ko kayo, sino ang matinong uupo kung kayo ang mamimili, kayong dilaw sa hanay nyo? Si Lenny, seriously. Si Risa, lalo na. Si Trillanes, naku, pambira. Si Torre. Are you kidding us? Alam mo, dapat yung mga yellow dito, magising na kayo sa sarili ninyo. Tanong ko sa inyo mga yellow. Tanong lang to, hindi po red tagging to. Hindi ba pinasok kayo ng komunista? Nagtatanong lang. Hindi kaya pinasok kayo ng NPA? Tanong lang yan. Di ba? Kaya niyong kondinahin ng mga NPA? Tanong lang yan. Kasi nalalayo tayo eh. Kaya nabababo yung investigasyon. Pagtatamaan ng Marcos, ayaw ninyo. Isipin nyo yan. Dati sinusuka nila ang Marcos. Ganyan po kalakas ang Duterte. Yung dati, sinusuka ang Marcos. Ngayon, dinidilaan na ang puwet ni Marcos. Di ba? I mean, hindi po kabastusan yung sinasabi ko. Ano po yun? Alam nyo po ibig ko sabihin doon. Ganyan po sila ka-loser. Ikaw naman, kung ikaw dilawan, nanonood ka dito sa channel ko, magising ka sa katotohanan. Di ba? Iniiwas mo na matanggal si Marcos. Sige, kalimutan na natin. Kahit nagnakaw siya. Kahit kinonsinti niya si Tambi. Kahit siya ang pumirma nung insertions. Pikit natin ang mata natin. Dilaan na natin yung puwet. Ang importante, hindi mo po si Sara. Ganyan ang logic nyo. Kayo mga followers ng Dilawan, ganyan kayo. Basta wag makaupo si Sara. Meron pa ako nakita, vlogger na bakla, pa-English, pambihira, walang kalaman-laman ang sinasabi. Magaling siya mag-English. Pero para sa kanya, basta wag makaupo si Sara. Tingnan mo anong logic yun. Hindi ba kayo nahihiya, mga dilaw? Kayong sumusunod sa dilaw, di kayo nahihiya? Hindi, alam ko kasi maraming manunood sa akin before eh. Mahiya naman kayo. Ha? Yung mga dilawan, mahiya kayo. Kitang-kita nyo na nakita nyo na na-expose eh. Na-expose yung mga leaders ninyo kung anong gusto. Hindi para maayos ang Pilipinas. Basta lang masiraan ng Duterte. Ito po, tingnan natin. Ito, importante para sa ating mga DDS. Tingnan nyo. Dapat, this is our time. Tingnan nyo po. Ito na po. Ito na ang panawagan. The Philippines is the land of my birth, the home of my people. I have spent most of my life in service to my people. I pray for people in our country and entrust the future of the Philippines upon the shoulder of military and law and order. PRRD, September 20, 2025. Let me read that date again. September 20, 2025. Nananawagan na si PRRD.
magkaisa na po tayo mga DDS. Yung ating ah, pagkakaiba, isang tabi na muna natin. Ang importante, yung managot, yung mga magnanakaw. Magkaisa na po tayo mga DDS. Kung pinapasok po tayo ng Trojan horse, mag-isip po tayo mabuti. Huwag na po tayo magpagulo. Magsama-sama na po tayo dahil yung pula nga at dilaw, nagsama na. May alyansang pula, dilaw at saka komunista. Mga makakaliwa, nagsama-sama na. Tayo, magsama-sama na rin. Okay? So, as of the moment, ang pupuntahan natin ay Camp Aguinaldo. Diyan po tayo, mga kababayan ko. Nagsakripisyo po si PRRD ng kanyang buhay. Nilinis po ni PRRD ang kalsada sa droga. Komunista. Alam po natin yan. Kaya ako saludong-saludo kay PRRD. Even before, may mga post ako sa Facebook, even before siyang maging presidente, even before 2016, hindi pa ako nakakapunta that time sa Davao, pero pinopost ko na sa Facebook ang Davao. Dahil may paninindigan to, nilinis ang Davao. Kaya nung time na tumatakbo siya, sinuportahan agad. Nagsakripisyo yung tao. It's our turn. Kayo namang mga sundalo, nasa sa inyo po yan. Alam nyo naman po ang totoo. Ito, panawagan sa sundalo. Hindi ko po ako nananawagan na kayo ay gumawa ng illegal. Gawin nyo lang kung ano ang sinasabi ng konstitusyon sa inyong mga sundalo. Alam nyo naman kung sino talaga magnanakaw. Wag na po tayong magtanga-tangahan dito. Alam naman natin kung sino ang pumapatay ng sundalo. Sino pumapatay ng mga pulis? Komunista. At alam naman natin kung sino mga supporters ng mga NPA. Alam na alam po natin yan. Alam na alam po ng sundalo, matatalino po kayo. Alam nyo kung sino yung optics lang. Alam nyo kung sino yung magnanakaw. Alam nyo kung sino nag-aayos ng bansa natin. Yun lang ang masasabi ko sa inyong mga sundalo. Kayo ay manindigan para doon sa hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Manindigan kayong mga sundalo, hindi kay PRRD, hindi kay Bongbong Marcos, kung hindi sa bawat isang Pilipino at higit sa lahat sa konstitusyon. Tayong mga DDS, tayo naman ay manindigan dahil naniniwala tayo si PRRD ay hindi perpekto. Gaya nyo at gaya ko. Pero nagsakripisyo. Hindi nagnakaw, nilinis ang kalsada. Now, it's our turn. Mga DDS, ingat lang. Ingat lang kasi hindi basta-basta ibibigay ng mga magnanakaw ang kanilang nanakaw. Ito, next po tayo. Isang patunay na hindi ibibigay ni Bongbong Marcos at walang plano si Bongbong Marcos ayusin ang bansang Pilipinas. Hindi niya ibibigay ang katotohanan sa Pilipinas at wala siyang planong ayusin ang Pilipinas. Bakit? Ang ganda ng investigasyon ni Marcoleta. Ang ginawa, pinapalitan si Chis Escudero para mapalitan ng Blue Ribbon. Bakit? Hawak niya tong tuta na to. Ito, nilabas ng Manila Bulletin. Ang catalyst dito yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo, mas matindi pala at doon pala nagsimula, malaki doon sa 2016 to 2022. Obviously, etong si Tito ay tuta ni Bongbong.
Alam kasi ng tao, ako naniniwala ako may mga nakakausap akong sundalo at pulis. Kanila lang may mga kausap kami. Okay? Talagang alam nila kung sinong magnanakaw. Pero instead na mag-repent si Bongbong Marcos para maayos ang bansang Pilipinas, focus si Bongbong Marcos ipasa ang blame sa Duterte. He is focused on 2016 to 2022. Obviously, siyang nag-upo dito kay Tuta Soto. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Nabisto lang daw ngayon. So anong gagawin natin, Tito Soto? Papakulong mo si PRRD? Nakakulong na. Sino pa? So, ang gusto mo, wag pababain si Bongbong kasi dati pang panahon ni PRRD. Ito for discussion purposes, hindi ako naniniwala ginawa ni PRRD. Pero discussion purposes, kung si PRRD talaga nagsimula, anong gusto mong gawin natin? Ikulong natin si PRRD. At si BBM, hayaan na natin makalaya. Kasi nagsimula to nung panahon ni PRRD. Tanga. Kasi kung talagang mali si PRRD, tanga mo, Bongbong. Bakit mo tinuloy? Sabi nyo nga, loko-loko si Diskaya eh. Ang kontraktor mo sa Ilocos Norte si Diskaya. Anong utak ka meron, Tuta Soto? Ipinapasa nyo sa Duterte, let's assume, sige. Makasalanan ng Duterte. Anong gagawin natin? Ibitay si PRRD? Pakawalan si Bongbong? Sino bang nakaupo ngayon? Hindi, ikaw Tito. Kung mali ang ginagawa ng mga kapwa senador mo, tutuloy mo? Gagawin mo? Alam nyo na palang mali ang ginagawa ni PRRD, bakit nyo ginawa? Bakit tinuloy pa? For discussion purposes lang ha? Oh. Baka ma-chop-chop tong video na to eh. Mali ang sabihin. Ang punto ko rito, kahit sa mo tingnan, ang focus mo dapat, Tito, ay ayusin yung kasalukuyan. Alam mo yan eh. Kristiyano ka, di ba? Kaya ako naiinis eh. Alam mo yan eh. Paano maaayos kung bintang ka ng binta sa past? Alam mo 'di ba, dapat hindi natin ibibintang sa nakaraan yung mali. Ikaw paano mo aayusin yung sarili mo? Hindi yung mali ng iba. Hindi yung mali nung nakaraan. Halimbawa ako tatay. Halimbawa lang to. Ako tatay, yung nanay tarantado. Sisisihin ko ng sisisihin? Anong klaseng logic meron ka? Sisisihin ko yung nanay? Di kawawa yung bata. Kung akuin ko na lang, saan ako nagkamali, ba't nagkaganon yung nanay? Tas panindigan ko yung anak. Di mas naayos. Di ba ganun? Turo kasi kayo ng turo sa Duterte. Kaya walang mangyari sa bansang Pilipinas eh. Turo kayo ng turo sa Duterte. Alam mo to, Tito. Alam kong alam mo to. You assume responsibilities whatever happens. Kahit kasalanan ng partner mo, kahit kasalanan ng ibang tao, akuin mo. Then do your part. Para maayos. Ikaw kasangkapan ka pa eh. Inaayos na yung Pilipinas. Inaayos yung investigasyon. Nagkapagkasangkapan ka pa. Huwag kang magagalit. Huwag kang, I'm just being Jonathan to you. Nathan, huwag kang balat sibuyas. Nagagalit ka kung bakit ka tinatawag na tuta. Look what you're doing. Kaninong kasalanan, bakit kang tinatawag na tuta?
Kasalanan ng trolls? Anong klase ka? Next po tayo. Ito po, bigyan natin ng komentaryo itong video ni Aimee. Ito si Aimee pinabababa si Bongbong Marcos. Magandang araw po, Senator Aimee Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? May 3 rally, ito ang pinaka-importanting tanong, may 3 rally bukas, saan ka pupunta, Aimee? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Una, Luneta, sari-sari agenda dyan. May mga komunista pa dyan. Okay, Luneta, negative kay Aimee. Shrine. Naku, EDSA maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Eto, Alam na natin sa EDSA Shrine kung sino-sino dyan. Dilaw-dilaw yan. Mga, ano mo yan instead na rally for accountability. Ba't may malabas dyan? May accountability. Yang celebration, promotion niya ni Bongbong Marcos. Pag binabanggit ko, bakit yun? Sige, tuloy. Pangatlo. Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Yan, Camp Aguinaldo kasama ang dating mga sundalo. Alam mo ang panawagan sa Camp Aguinaldo? Sigurado yan. May Marcos resign dyan. Diyan po pupunta ang bulto ng DDS. Marcos resign. So pag pumunta ka dyan, ibig sabihin, ikaw ay sang-ayon na bumaba at nananawagan ka na bumaba ang iyong kapatid na si Bongbong Marcos. Tanong sa iyo, Aimee, mananawagan ka ba na bumaba si Bongbong Marcos or si safety ka? Ililigtas mo lang din. Kaya ka nasa DDS ay para mailigtas mo ang kapatid mo. Yan ang matindi. Kaya maraming DDS ayaw kay Aimee. Maraming DDS galit sa mga Aimenatics because hindi niya kino-call out. Dapat i-call out niya. Pero kung pumunta ka dyan, definitely, hindi maiiwasan meron at merong sisigaw Marcos resign, BBM resign. Yan panawagan mo. Pero gusto naming marinig sa harap mo mismo. Di ba? Alam mo naman kung tama o mali ang ginagawa ng kapatid mo. Of course, kapatid mo yun, naunawaan ko yun. Pero kasi as senator, hindi yan ang obligasyon mo. Hindi mo obligasyon maging yaya ng kapatid mo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo. At walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH, siya sa ating maigi. Ay, Yan, Malacanang, makinig kayo kasi hindi kayo nakikinig sa taong bayan. Alam mo, Aimee, anong unang sigaw ng taong bayan na hindi nakikinig ang Malacanang? Drug test. Sana itinulak mo na din. Kaya lang, nananatili kang nasa gitna, na namamang ka sa magkabilang ilog, kaya hindi mo pinapanawagan ang drug test ng kapatid mo. Tuloy. DPWH, yung mga resign, on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Yan. Merong script na pinadala sa kanila kasi halatang halata Kita mo yung Blue Ribbon Committee? Ang pinagdidiinan yung kontraktor. Alam mo, sa totoo lang, wala akong pakialam sa kontraktor. We will deal with them next time. Kasi ang mga kontraktor, hindi yan makakagalaw ng walang basbas ng malalaking tao. Senador,
congressman at presidente. Yan lang po yan. Imposible po. Not even DPWH. Ibig mo bang sabihin, ganun ka-powerful yung contractor, hawak ang presidente? Ganun, ang nagdi-decide contractor, hindi ang Congress? Ganun kalakas ang contractor? Kaya hindi ako excited sa mga contractor. Excited ako, isiwalat nila yung mastermind. Kaya yung Ribbon Committee, tae ang ginagawa ninyo. Kung ang gusto nyo lang ikulong ng ikulong yung mga kontraktor, wala dyan. Uulitin ko, kahit ubusin mong kontraktor sa Pilipinas, pero wala sa Senado o sa Congress o Presidente, makukulong o mapaparusahan, wala ding kwenta, babalik at babalik lang yan. Papaltan lang yung kontraktor, baka mamaya yung kapatid niyan maging kontraktor. Yung tatay niyan, tiyuhin niyan, ganun din. Tigpasin mo yung mastermind. Di ba? Tapos ang problema natin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga 4. Kanino kayo pinaka naiinis? 4 na placards. bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na, damay dito sa gulo. Kabata-bata na damay sa gulo? Hindi po. Why? Pag sinabi niyong bata na dadamay sa gulo, he should stand up. Kasing bata lang niya, halos siguro hindi sila nagkakalayo ni Kiko Barsaga, di ba? Pareha silang bata. Pero kita mo yung bata nanindigan. Dapat, being a congressman, kung mali, mali. Kung sa tingin niyang mali yung tatay niya, manindigan siya. Kasi, hindi siya, pag nasa politika ka, hindi ka dapat anak. Kung ano yung posisyon mo, yun ang una mong gampanan. Kung hindi lang din, mag-resign kang congressman, tapos alagaan mo yung tatay mo. Walang problema doon. Araw-gabi, alagaan mo yung tatay mo, sabi mo, tay, huwag kang mag-addict. Okay yun. Pero kung ganyan ang kayo ng ganyan, sasabi mo, nadadamay, hindi. Wala siyang kwenta. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Ayan. Ito matindi yan. Ito sa pangkalahatan. Pag pinagbigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, grab it. Pray for it. Die for it. You make sure that you will do everything na hindi mo na ulitin yung dating pagkakamali. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Patay na ang political career ng Marcos. Ibinangon ulit. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon. And yet, what? Kaya nga sabi ko, importante ang karakter ng tao. Kasi, ang karakter ng tao, pag binigyan mo ng pera, lumalala pagka masamang tao. Pero pag mabuti yan, pag bigyan mo ng pera, yung magiging kagamit-gamit sa kapwa. Bigyan mo ng power, yung mayabang. Pero kung mabuting tao, madaming matutulungan, depende yan eh. Kaya dapat be ready, always be ready. Ayusin mo yung sarili mo. Pag anayos mo yung sarili mo, when opportunity knocks, pag binigyan ka ng second chance ng Panginoon, alam mo gagawin. Ibabalik mo sa Panginoon. Ito hindi eh. Kinuha mo yung yaman. Anong nangyari sa inyo? Ang tagal. Instead na tinanaw mo ng utang na loob sa Duterte, trinaydor mo pa. Delikado to si Bongbong. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Hindi sabihin mo kung ano mga alam mo kay Martin. Di ba? Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko... Parang sampid ka lang dito. Hindi ka kamag-anak, Lisa. Alam mo kung sino daw, di umanong kamag-anak na ito? Mga Aquino. Ewan ko naman sa'yo, Bongbong. Di ba? Sinusukan yung dilaw eh. Ngayon nag-jive ang... Kaya ang ganda-ganda nung sinabi ni Yorme Isko nung before nasa isa kami sa mga sorties. Walang totoong away ang pula at dilaw.
Hindi pa nananalo si Bongbong Marcos nun. Hindi totoo yung away na yan. Alam mo, totoo. Sinong magkakampi ngayon? Pula at dilaw. Nabuko sila dito. Kaya naman, tingnan nyo po ito. Sa mga nagtatanong, sino ba talaga ang sumira sa Marcos? Ito post po ito ni Congressman Kiko Barsaga. Ang ganda nitong pinost niya, kaya gusto kong bigyan ng komentaryo. After all the negative propaganda from the Aquino administrations, who could expect that it will be PBBM that would destroy the legacy of Marcos Sr.? Philippines versus Marcos. Ang daming propagandang binanat ng Aquino, di ba? Sa Marcos. Pero ang sisira lang pala sa Marcos ay Marcos din. Again, wala eh. Pangit yung karakter ng tao. Pag na-bless, pag pinagpala, tapos mali ang karakter, yung blessing nagiging sumpa. Kita mo, hindi niya alam ang gagawin niya sa pera. Hindi niya alam ang gagawin niya sa kapangyarihan. Hindi niya alam ang gagawin niya sa leadership. Wala eh. Ampaw. Kaya kita mo, kadalasan yan eh. Sino ba talaga ang sumisira sa tao? Ikaw din. Ikaw mismo. Tayo mismo. Ang sumisira sa sarili natin. Kadalasan niya naman talaga nangyayari. Marcos, hindi nagtagumpay ng paninira ang dilaw kay Marcos. Ang nagtagumpay ng paninira sa Marcos ay si Marcos din. Sa katunayan, magkakampi ang dilaw at Marcos. Wala. Sinira. Yan yung sinasabing, whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kaya anong naging resulta? Ayan, according to Manong Chabit, wala nang solid north. Isipin mo, pati bayan mo, pati distrito mo, pati syudad mo, ayaw sa'yo, Bongbong. Wala na eh. Na-expose dito. Kasi dati na itatago pa ni Bongbong yung pagka-weak niya eh. Sinabi ni PRRD weak siya, pero pinatunayan ni Bongbong weak siya eh. So, lahat nung sinabi ni PRRD, lumalabas, totoo. Pinatunayan niya ngayon. Saan nakakapit? Isipin mo, kaninong kapangyarihan nakakapit si Bongbong? Sa dilaw? How pathetic is that? Political enemy nyo before, yan ang kinakapitan mo para manatili ka sa pwesto. If not for dilaw, wala na yan. Tapos na to. Diba? Sino may kagagawan? Marcos, ikaw din eh. Patibayan mo na walan ng tiwala sa'yo. Maraming salamat po at ako po ay lumalapit sa inyo. Tayo manitiling manindigan para sa ating bansa. Alam nyo po, tayo mga DDS kung saan tayo pupunta. Kita-kita po tayo doon, pero mag-iingat lang po kayo. Dahil papasukan po tayo ng mga nasa bundok, bababa po. Ingat lang po. Ingat lang po. Huwag pong kalimutan, i-like po itong video na ito and sana mag-subscribe. Sa mga DDS, let's pray. Panalangin natin because in the end, Diyos pa rin ang hari. So kung ano man mangyari, mamaya, hawak pa rin ng Diyos ang sitwasyon. So, let's keep on praying. Pagdasal lang natin na manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Isigaw lang natin ang ating hinaing nang hindi tayo lumalabag sa batas. Sundin po natin ang batas at ituloy po ang ating sigaw. Maraming salamat po. God bless everyone.